Staff Sergeant Erwin Bakiran Lagwa, alam mo ba na ang panunulak ng isang motorsiklo sa C5 ay nakakapamahamak? Pwedeng makapatay po yun. Mr. Staff Sergeant Lagwa, proud ka ba sa ginawa mo? Ano masasabi mo? Ano kaya ako nagagalit? Kakasuhan natin yung kapwa natin pulis ng physical injuries, malicious mischief, klaro-klarong frustrated or attempted murder yun. O ba't ang kinakaso nyo physical injuries? Hindi nga. Paliwanag ka. Ngayong umaga lang po, sinampahan ng kaso ang pulis na nagtulak doon sa rider. Ano po, sinampahan siya ng kasong kriminal at ang Regional Investigation Unit naman po ng NCRPO nag-conduct din ng investigation at sasampahan din ng kasong administratibo ang nasabing pulis. Pulis na nag-viral matapos itulak ang isang rider sa kahabaan ng C5 highway sumuko na at nahaharap sa kasong kriminal at administratibo. At kahit saan mo tignan, maling-mali talaga ang ginawa niyang pagtulak sa rider dahil pwede nitong ikamatay. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang may init na eksena ukol dito at ang naging komento ni Colonel Busita. Pero bago yon, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Alright. We are here today because merong viral incident na naman kung saan it involves two motorcycle riding people. One is a civilian and one is a police officer. And sadly, we saw that that police officer pushed off the victim and that victim fell along C5. I think the policeman is here. His name is Staff Sergeant Erwin Bakiran Lagwa. Pwede bang papasukin natin yung police na? Po dito. Sido. Po dito. I'm actually very angered. Una, dapat 11 o'clock tayo nagsimula. Tinatawag kayo ng 11. Ang sabi nyo, may inquest. No, tama naman, inquest. Pero nalaman ko, yung kasong i-final, hindi pa tama yung kasong i-final. Let's go there. Pero unahin mo natin tong si Lagwa. Ano masabi mo? Ito Mike. Staff Sergeant Erwin Bakiran Lagwa, alam mo ba na ang panunulak ng isang motorsiklo sa C5
ay nakakapamahamak. Pwedeng makapatay po yun. Mr. Staff Sergeant Lagwa. Proud ka ba sa ginawa mo? Ano masasabi mo? Kung pagkakataon mo nakausapin ng taong bayan. Hindi po, sir. Sabi mo yung taong bayan? Humingi pa ako ng kapatawaran. Hindi ka naririnig. Sa mga nakapanood ako, humingi lang po ako ng tawad. Hindi ka naririnig. Nakasan mo. Hindi ka naririnig. Lagwa. Kaya naman, humingi pa ako ng kapatawaran sa lalong-lalo na to sa taong na-perwisyo. Yun lang po, sir. Alam mo ba na pagtulak ng tao habang nagmamotor, nakakapatay? Anong trip mo? Ba't tinulak mo yung nagmamotor? Anong storya doon? Sagot. Sagot, Lagwa. Alam mo ba na pwedeng mamatay yung tinulak mo dahil tinulak mo sa C5? Oo, hindi. Hindi ko naman. Which brings me to my point. Ito, hawak ko po ng spot report or investigation report ng Criminal Investigation and Detection Unit. Signed by a certain Edison Wano, Police Lieutenant Colonel. O, ikaw ba yan? Kunin mo yung mic. Kunin mo yung mic. Yes, sir. Lieutenant Colonel Edison Wano, sir. Chief Sido ng QCPD, sir. Ilan taong ka ng SIDO? Magte 10 months, sir. Sa SIDO? Ilan taong ka ng pulis? 15 years, sir. Anong ranggo mo na? Lieutenant Colonel, sir. Di ba basic yan? Na pag may tinulak ka sa C5 habang nagmamotor, pwedeng mamatay yung taong yon? Tama, mali? Tama, sir. Pinabago na namin yung charge, sir. O nga, hindi na tanong ko eh. Ano kaya ako nagagalit? Kakasuhan natin yung kapwa natin pulis ng physical injuries, malicious mischief, klarong-klarong frustrated or attempted murder yun. O ba't ang kinakaso nyo physical injuries? Sige nga. Paliwanag ka. Yes, sir. Nakita namin, sir, together with the investigator, sir, na pagtatumba niya, sir, ay mga 2 to 3 minutes, nakabangon niya agad, sir. Nakabangon siya agad, sir. Tapos based dun sa medical certificate, sir, ay abrasion lang ang natamo niya, sir. Pero, alam mo, Colonel, Lieutenant Colonel ka pa naman din, head ka ng SIDO. Dapat alam mo kung anong elements ng krimen. Diba? Ano bang elemento ng murder? May intensyon na pumatay. Klaro-klaro naman yung intensyon. Manunulak ka na nagmumotor sa C5. May mga truck na dumadaan dyan, maraming kotse dumadaan dyan, pwede kang mabagok ang ulo. Ano yun? Slight physical injuries pa rin ba ikakaso natin doon, Colonel? Ganyan ba ang alam natin? Sobrang viral nung insidenteng ito. Tapos ganito ang ikakaso natin. Ano ba yan? Paliwanag ka. Yes, sir. Pina-pull out ko na, sir, yung unang charge na physical injuries at pinabago na namin, sir, sa frustrated murder, sir. Pina-pull out nyo kasi sinabi ko sa inyo, kung hindi ko pa nakita yan, ang kinaso dito sa taong to, slight physical injuries. Di ba kayo nahihiya sa taong bayan? Viral na insidente, slight physical injuries ay kakaso nyo? Etong si Lagwa, hindi ko lang kung nung nakain nito, manunulak ng taong nagmamotor. We saw the video.
Mr. Lagwa, na nagpo-provoke din naman yung isa. Pero hindi yon hindi sagot ang panunulak sa isa nagmumotor sa C5 na maraming dumadaang kotse at truck dahil kayo nag-aaway. Road rage yan. Hindi kailangan gawin yan. Dapat naging pasensyoso ka pa. Colonel Luano, sido ka, happy ka doon. Alam mo naman na yung revised penal code. Sino yung investigador? Sino si Katugal? Nandito ba si Katugal? Oh, paliwanag ka dito. Upo ka dyan. Oh, investigating officer, Corporal Benito Katugal Jr. Explain mo sa akin, ba't slight physical injury sa ikakaso niya sa kasong to? Sir, during the investigation, sir, nakita namin sa medical niya, sir, is yung mga sugat niya po, as abrasion lang, sir. Hindi ka ba nahihiya na kinakaso natin slight physical injuries? Kulang na lang kung pwedeng mamatay yung tinulak doon. Di ba tayo nahihiya dyan? Proud ka ba na ilang kinaso mo? Sabihin mo sa taong bayan, explain ka ngayon. Proud ka ba yan ang recommendation mo? Ay, hindi po, sir, humingi po kami ng, sir, bali, sa utos niyo po, pinabago niyo na po yung i-apply po ng kaso, sir. Dapat lang. Yes, sir. Dapat lang kasi yun ang tamang dapat gawin. Dapat lang. I have asked General Abirin and the District Director of the QCPD to relieve these people. Edison Uano, Lieutenant Colonel, tsaka Police Corporal Benito Katongal Jr. I'm also instructing our EMIS to investigate and file the appropriate charges also against these two personnel. Hindi dapat ganito. Totoo kaya nagagalit ako dito. Kasi kita-kita ng buong taong bayan yung nangyari dito sa pulis na ito. Dapat bilang pulis, mag-file naman tayo ng tamang kaso. Mag-file tayo ng kaso, pero physical injuries, ano ba namang klaseng kaso yan? Dahil lang sa kabaro natin, yung kakasuhan natin? Yun ba yan? Explain kayo. Yun ba yun? Yun ba yung dahilan doon? Hindi sir, patas po yung investigation namin sir. Yun talaga sir ang nakita namin sir. Kaya pinareview naman din namin to sa DLO sir bago i-refer sa fiscal's officer. Pero nakita ko sir parang may mali, babaguhin naman namin. Magbasa kayo na ng revised penal code. Kung kailangan mag-aral lahat ng pulis ng batas, uli. Lalo na SIDU. Kasi we are not giving justice to the Filipino. Nakakahiya. File nyo yung tamang kaso. The reason na hindi final yung physical injuries na to dahil nakita natin to. So we asked them to come here. You file the proper cases. Imis, you investigate this and file the necessary charges. Thank you, sir. We will now open the floor for questions. We will begin with Mr. Val Gonzalez from DZRH. Sir. Kay Lieutenant Colonel Uano, sir. Ang pinangyarihan ng insidente, Colonel, ay Pasig City sa C5. Yes sir. Out na ng labas na ng area of jurisdiction ninyo. Bakit kayo, sir? Paki-explain nga, sir, bakit kayo ang nag-file ng kaso? Sir, At kayo rin ang nag-imbestiga. considering sir si PSSG Lagwa sir ay voluntary surrender, nag-voluntary surrender sa DMFB sir. Tapos turn over sa amin sir, so doon nagkanta kami ng investigation. It turned out sir na Pasig yung area, pero pwede pa naman yun sir, pero doon namin pa rin i-inquest sa Pasig City Prosecutor's Office sir. Thank you, sir. Kay Sargento Bakiran, sir. Lagwa. Lagwa. Sir, napanood ko yung video. Ang sabi nung rider, bakit nyo daw siya kinakat?
Then after nun, sinundan-sundan kayo. Mahaba rin yung ipinakita ninyong hindi kayo kumikibulang. Lumusot-lusot kayo sa ibang mga sasakyan. Nilalayuan ninyo siya, kitang-kita ho dun sa video. Yun bang pag-provoke niya ay medyo nairita kayo, napikon kayo? Anong nararamdaman niyo, sir, nung sinusundan kayo, sir, sinusundan kayo? Hindi namin malaman kung pinagmumura pa kayo kasi video din naman ng biktima yon nung kabila. Okay. Napikon ba kayo, sir, kaya ninyo itinulak? Kasi sinundan-sundan kayo Hindi namin alam kung anong mga provocative na words yung ginamit niya sa inyo. Kasi putol din ho yung video. No, sir. Hindi po. Nagalit ba kayo, sir, kasi sinundan-sundan niya kayo, tapos ang dami ho niyang sinasabi sa inyo? Kasi nakita rin namin yung video na iniiwasan na ninyo siya. Lumayo-layo na ho kayo Tapos hanggang sa sinundan-sundan niya kayo, maliban dun sa kayo ay naka-uniforme, alam niyang pulis yung sinusundan niya, hinabol-habol niya kayo Napikon ba kayo, sir? May pagkakataong nairita ba kayo? Kaya yun ang isa sa nagtulak sa inyo para siya ay itulak yung kanyang motorsiklo? Hindi po, sir. Ay, hindi ko kayo napikon. Ba't tinulak mo? Kung hindi ka napikon. Sagot. Anong dahilan mo? Ba't tinulak mo? Kung hindi ka napikon. Wala ka pala Commissioner, para lang ho mas malinaw, last na lang ho sa akin. Ano ho yung pinakadahilan kung bakit inirekomenda ninyo na ma-relieve sa pwesto yung hepe po ng SIDO at saka yung kanyang investigador? Muna, hindi ako papayag na hindi ma-relieve yan. We will make the necessary actions for them to be relieved. Second, hindi ako papayag na hindi makasuhan ang mga yan. Bakit? Klaro-klaro naman yung nakita ng buong Pilipinas. Kasi buong mundo. Klaro yung ginawa ni Lagwa. Hindi naman disputed yung facts May road rage, nagunahan, nag-iskisan. Dahil doon, tinulak niya yung rider na nakaalitan niya. Ang tanong, anong dapat na kaso ang i-file? Attempted murder ba na mabigat ang parusa? O itong balak nilang i-file na slight physical injuries? Alam nating lahat na sobrang gaang nung slight physical injuries. Ang tanong, bakit yun ang fina-file nyo? Di ba kayo nahiya? Yun ang punto ko. Kung sa isang napakalaking kaso, kaya natin mag-file ng maling kaso, ano pa yung mga kasong hindi nakikita ng iba? Kaya ako nagagalit. Paano magtitiwala sa atin ng tao kung sa sobrang viral na video, mali ang ikakaso nyo? Kaya ako nagagalit. Pinaglalaban ko kayo dito, araw-araw na ginawa ng Diyos, napupuyat ako dito. Kinakausap mo kayo, lahat na maliliit na tao, kahit patrolman, alam ang phone number ko. Kinakausap ko kayo parang kapatid. Pero hirap yun naman mahalin. Grabe naman kayo. Klaro-klaro na yung liability ng kapwa pulis natin. Ang ikakaso nyo, napakababa. Paano hindi yung magagalit? Iniinsulto nyo yung tao Buong akala ko, nag-aantay ako kanina pang alas 11 dyan, akala ko tama yung file yung kaso. Yung pala, how-shaw yung kaso yung file nyo. Paano ko hindi magagalit? That's why, to send a strong statement na hindi na mangyayari to,
Imis, you investigate properly. Let this be a signal to any and every police officer that they will perform their duties properly. They will file the correct cases, even against their fellow policemen. Yung tiwala ng tao, kailangan nating ipaglaban, kailangan nating kunin araw-araw. Hindi ganito. Nakaka-insulto kayo. Kernel ka na. Nakaka-insulto talaga. Naiinsulto ko hanggang ngayon. I will put a stop to it. I still have 5 years here in this office. We will do our jobs well. This is the last day that these types of policemen will do their thing. This is the last day. Hindi pa kayo makuha sa warning na simple, harap-harapang warning na. We need to win the trust of the people every single day. Walang off-duty sa tiwala ng tao. Kung may nakita tayong mali, kasuhan natin ng ano dapat ikaso. Hindi porket kabaro, hindi natin kakasuhan ng tama. That is how to win the hearts of the Filipino people. What I'm saying is not wrong. Alam ko maintindihan ako ng lahat ng maayos na polis. Uulitin ko, tatay at nanay ko parehong pulis. Hindi ko winawasak ang imahe ng pulis. Ako ay anak ng pulis. Napadpad ako dito, ginagawa ko yung trabaho ko na maayos. Pero please lang naman, gawin nyo rin yung trabaho nyo na maayos. Please lang. Nanawagan nyo kay District Director Silvio, ayusin mo naman to. Mr. Lagua, walang dahilan na para gawin mo to. You don't deserve to wear that uniform. Kayong dalawa, you better answer properly. You investigate Imis. A few moments later. Singit ko lang po. Marami po sa ating mga kababayan na nagko-comment ngayon regarding po dun sa nag-viral na video po na pinost sa page po ninyo kahapon na yung rider po tinulak po ng isang pulis. Kamusta daw po yung status at ano daw po nangyari na dun sa rider po? Yung pong status. By the way, bago ko po banggitin ang status, gusto ko pong pasalamatan si General Averin. Siya po ang Regional Director ng National Capital Regional Office ng PNP sa NCR. At ganun din po si General Silvio, ang Director po ng Quezon City Police District. At syempre, yung operatiba ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon Police District, Quezon City Police District. Doon po sa status ng rider at ng suspect ng police. Yung pong police ay naaresto na, kinumpiska ang kanyang service firearms. At syempre, SOP naman ito, nag-undergo siya ng medical check-up. At ang alam ko po, nag-feedback ang rider at ang police. Ngayong umaga lang po, sinampahan ng kaso ang police na nagtulak doon sa rider. Ano po, sinampahan siya ng kasong kriminal at ang Regional Investigation Unit naman po ng NCRPO nag-conduct din ng investigation at sasampahan din ng kasong administratibo ang nasabing pulis. At pinapaalam po natin sa mga kapatid nating pulis, magkakakampi po tayo. Kita nyo naman, nung nasa kongreso ko, pag tama ang pulis, pinagtatanggol ko sa mga kapwa ko, congressman. Pero kapag mali, wala mo nang sinasabi natin, kahit dati ko kayong kasamahan, sorry tayo. Kasi tayo dapat ay mga tunay na public servants, hindi sabi-sabi lamang, no? At ang intention po natin dito ay maturuan at masupil
ang mga pulis na hindi gumagawa ng tama sapagkat hindi lamang ang PNP organization ang inyong sinisira, kundi ang buong ahensya natin ng gobyerno nadadamay at sinasabing ganyan ang mga otoridad, mga abusado at walang galang sa mga dapat nilang pinaglilingkuran.